Bakit ganon? Ba't walang paggalaw? Ba't walang pagtaas ko ba nandiyan? Magandang umaga! Hi! Kumusta kayo? Ako nga pala, si Maria Linda. Nasa ikapitong baitang na ako ngayon. Maliit man akong tingnan, pero napakalaki ng aking pangarap. Oo, tama ka nang narinig. Malaki ang pangarap ko. Hindi lang para sa akin, pati sa aking pamilya. Para kay ama, kay ina, sa aking mga kapatid, at lalong higit sa lahat sa pinakamamahal na lola. Ikaw, anong pangarap mo? Anong gusto mo paglaki? Oo, ikaw. Ikaw na nasa harap ko. Madalas man nila akong tuksuin na kay taas daw ng pangarap ko. Samantalang kay liit-liit ko at mahirap lang naman daw kami. Minsang sambit sa akin ng kapitbahay naming chismosa na si Aling Miling at sumigunda pa si Aling Carlota na inggitera. Sabay irap at sabi, "Sus ineng, kay dami mo pang kakaling bigas." Ngayon pa man, alam mo ba ni minsan, hindi ako nagpapaantig sa sinasabi ng marami. Katulad nila Aling Miling at Carlota. Bukod kasi sa kanila, kay dami pa nilang walang bilib sa akin. Nais kong maging abogada o dili kaya'y doktora. Nais kong ipaglaban ang kaso ni ama at mamuhay kaming mag-anak ng masagana at maligaya. Kung doktora naman, yun ay dahil sa kung ano-anong iniindang sakit ni Lola. Uy! Bida lagi sa kwento ko si Lola. Siyempre naman, stricto lang siya at mukhang suplada. Kaya nga takot mga kaklase ko. Sa tuwing sa bahay, malalapit sila. Lalo kung may proyekto sa eskwela. Bago pa sila makalapit sa trangkahan ng bahay ni Lola, nagtutulakan pa kung sino ang unang babati o tatawag kaya. Pero, ang hindi nila alam, sa panlabas na anyulang, at sa tingin lang nila mabalasik si Lola. Mahal na mahal kaya kami nun. Biruin mo, kaming 5 magkakapatid ay kaya niyang alagaan. Simula kasi, nung makulong si Emma, sinay nang nagtratrabaho sa Manila upang matustusan ang aming eskwela. Pero, kamakailan lang tumawag si inay. At sa malas ko, masamang balita ang laman. Nangungunod kasi ang noon ni Lola. At mukhang nag-aaway sila. May ilang mga salita rin akong narinig na hindi maganda. Pagkatapos makausap ni inay, ni Lola, si inay, ay maghapong di na siya umiimik. Napapaisip ako kung ano kaya. Sa tingin mo, ano kaya? Ano kaya sa palagay mo? Ate, bakit kaya? Pagkatapos kumain ay pinaligpit na ni Lola ang hapagkainan at pinaayos na ang higaan ng aking mga kapatid. At pagkatapos daw ay kakausapin ako ng Lola. Hindi ko alam kung bakit may halong kaba sa dibdib ko. Sa buong maghapon kasi hindi siya umiimik. Ngayon lang siya nagsalita at ako raw ay kanyang kakausapin. Kalaunan, napaupo ako sa mesa. Lumapit si Lola at yakap ako ng mahigpit. Di ko manawaan kung bakit kasabay ng pagyakap ay nag-uunahan ang luha ni Lola. Sambit niya sa akin. Tandaan ko raw na mahal naman niya kaming magkakapatid. At kahit anong mangyari, ay huwag ko raw pababayaan ang aking mga nakababatang kapatid. Niyakap ko rin siya ng mahigpit. Nalaman ko na si inay pala ay sumama sa kanyang bagong asawa at wala na raw siyang pakialam sa amin. Kaya pala gano'n na lang ang galit ni Lola sa
Kanina, nagtiim ang aking bagang at nalungkot sa mga balita. Buong gabi akong umiiyak at paulit-ulit iniisip ang mga balitang sinambit ng nanay. Nakatulog akong umiiyak at sa pagbukang liwayway, pagsilip ng unang liwanag sa siwang naming bintana, napabalikwas na ako. At mukhang di pa yata nagigising si Lola. Nakakapagtaka ito, pagkat nauna pa sa manok magising si Lola. Pinuntan ko siya sa kanyang papag ng kanyang hinihigaan. Ang himbing ng tulog ni Lola. Inalog ko siya, pero hindi siya tumitinag. Inalog kong muli, pero walang kilos na pagganap. Tumingin ako sa kanyang tiyan. Minsan kasi, yan ang aking tinitingnan kapag chinecheck ko ang aking mga kapatid. Maging si Lola'y kapag natutulog na. Hala! Bakit ganon? Ba't walang paggalaw? Ba't walang pagtaas pa ba ng tiyan? Napatitig ako sa